I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Naku po, si dating Pangulong Duterte, mga bes, nanawagan sa palasyo. Oh, naku po. Ito basahin po natin para kumpleto detalyado. Sabi dito mga bes, PDP nanawagan kay Marcos, payagang makauwi si Digong. Agay. Ayan He deserved to return to the land of his birth, to the country he once served, and to the people who share his blood and heritage. Hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng pagkatao. Ang nakataya ay buhay at dangal ng isang kapwa nating Pilipino. Oo nga, nandoon po tayo. Kanya lang paano naman yung mga namatay sa drug war? Diba? Kaya nga siya kinasuhan noong 2017 ng mga dilaw Especially dating Senator Trillanes. Kung hindi ba naman siya kung maganda ba naman ang pamumuno niya, walang brutal sa EJK, hindi siya makukulong dyan sa dahik. Kailangan niya pagbayaran ang kanyang mga ginawang kasalanan. Matapos niyong alipustain, gaguhin, siraan, bintangan, tawagin ng wik at bangag ang Pangulo. Yung anak mo, kung ano pinagsasabi niyo, lalo na ikaw. Ngayon, siya lang din pala ang hiningan niyo ng tulong. So, kahit ako maging presidente ng Pilipinas, ay nako, hindi kita talaga pagbibigyan. Tsaka isa pa, out na ang Malacanang sa sitwasyon mo. Di ba? Di ba mga kababayan? Kaya tama yung mga sinasabi ng ibang political analyst. Inaaway-away nila si PBBM, hindi nila alam na siya rin pala, siya ang tanging taong makapangyarihan na mailigtas si Digong. Pero ngayon, nga kayo. Para kumpleto detalye, basahin ko Sabi dito, PDP, nanawagan kay Marcos, payagang makauwi si Digong. Agay. September 11, 2025. Agay. Sabi dito mga kababayan, nanawagan ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP, partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pamahalaang Marcos na pahintulutan makauwi sa bansa ang dating Pangulo mula sa pagkakapit nito sa International Criminal Court. Ayon kay PDP Laban Acting Chairman Alfonso Cusi, karapat-dapat na makabalik sa sariling bansa, sa sariling bayan si Duterte. He deserved to return to the land of his birth, to the country he once served, and to the people who share his blood and heritage. Yan ang sinabi ng PDP Laban. Kumusta naman po kaya yung mga namatay? Brutal nga yung EJK niya Ang daming nangyayari sa mga panahon niya na hindi alam ng taong bayan. Di ba? Kasi kunting pagkakamali mo to kay Digong sigurado isang shot ka lang. Bukas paglamayan ka. Ganyan ugali niya ngayon, lahat yan may kapalit. Nasaan siya ngayon? Hindi na sa dahik. Hindi naman hindi naman nawawala. Siyempre, he deserves to return. Sabi niya, di ba? He once served. Yes, naging former president siya. Pero, yung kanyang pamumuno, palpak. Maraming nangyayari na hindi natin nalalaman. Ngayon lang, sa panahon ni PBBM natuklasan. Yung mga illegal gamble, 'di ba? Yung gambling na kagagawa ng mga chihuahua. Anong ginawa nila sa bansa? Nagtatayo sila ng pugo, kagagawan din ni Digong Pinapayagan niya. Talamak ang mga drugad nung panahon niya. Nagbibinta ng kontrabando, ng palihim na hindi nakikita at hindi binabalita. 'Di ba? Sabi ni sino ba nagsabi? Si Las Cañas ba o Asierto? O Matubato? Protector ng drug lord ito Tingnan nyo naman yung economic advisor niya. Si Michael Yang. Saan kayo makakita? Banyaga. Di ba bawal sa batas yun? Ginawa niyang economic advisor na drug lord. Kaya protector ito See? Tuloy. Hindi, sabi niya nga,
hindi ito usapin ng politika kundi usapin ng pagkatao. Ang nakataya ay buhay at dangal ng isang kapwa nating Pilipino, dagdag niya. Nandun pong tayo, uulitin ko. Kaso lang nagkasala siya eh. Crimes against humanity. Ika nga, buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Ganun lang yun. O, gait ng chairman ang giit ng chairman, ang buhay ay dangal. Dangal nga eh, mamatay tao naman si Digong. Anong dangal doon? Ng dating Pangulo ay bahagi na lahing Pilipino, Jesus Mariusep. Ikaw kasi, yung kasalanan mo sinampan ka ng kaso ng graft. Saka rin eh. Kurakot din to eh. Sa harap ng lahat ng pagsubok, isang bagay ang hindi maaring itanggi. Iisa ang ating lahi, iisa ang ating dugo, at iisa ang ating inang bayan. Nangungonsensya ka pa. Jesus Mariusep. Batas ang pinapairal dito, hindi konsensya. Hindi uso dito ang paboran, kusi. Wala na sa panahon ni Digong, puro pabor, kahit human trafficking o manghahalay, absuelto sa panahon niya. Pero sa panahon ni PBBM, lahat kulong. Pati si Kibulok kulong. Di ba? Nanawagan din siya sa publiko, tulungan ninyo kaming himukin si Pangulong Marcos Jr. Mauuna na ako, Mr. President. Huwag kang maniwala dyan sa mga dutae. Hayaan mo na litisin si Digong doon. Pagbayaran niya yung kasalanan niya. Batas is batas. Para mabigyan ng hustisya ang mga namatay. Tuloy, na ibalik sa bansa ang isang dating Pangulo at Pilipino na nagnanais lamang na mamahinga sa bansang kanyang pinaglingkuran. Di sana ginawa niya noon yan na yung pamumuno niya sana magiging maaliwalas, hindi yung brutal. Ano yon? Sabi ng Pangulong Marcos Jr. kasi, mga kababayan, ano ang mas kakampihan niya? Sambayan ng Pilipino o isang tao? Natural, sambayan ng Pilipino. Di ba? Sus Mariusep. Ito si Digong nuknukan ng kasamaan ito. Sa totoo lang. Ewan ko lang kung siyempre, hindi makakaakyat sa langit yan Bakit? Minura niya ang Diyos. Di ba? Kaya yan ang kapalit sa pagmumura niya sa Panginoon. Ang apela ay kasunod ng hiling ni Attorney Nicolas Kaufman, legal counsel ni Duterte, na pahitulutang makauwi si Duterte sa Pilipinas dahil sa lumalalang kondisyon ay style nyo bulok. Pag pinalaya yan, pagdating dito, biglang gumaling ka agad. Anong palagay nyo naman kay Pangulong Marcos Jr.? Uto-uto. Never. Ayan sabi po dito, lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Hindi naman sumagot si Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga tanong ng reporter at iginiit na wala sa saklaw ng pamahalaan ng usapin. Tama! Wala na tayo sa jurisdiction. Wala na tayong pakialam doon. Kasi nga, nag-withdraw si Digong noong 2019, di ba? Di nagkanda malas-malas ka ngayon. Ito mas lumala nga nung nag-withdraw sa ICC. Bakit kamo? Kung hindi sana nag-withdraw baka hindi pa siya doon nakulong, baka dito. Di ba? Kaso lang wala na wala nang jurisdiction ng ICC pa sa Pilipinas Kaya diretso doon. Kasi sabi nga ng isang abogado, mga kababayan, if ever hindi nag-withdraw si Digong ng panahon na yon, there's a possible baka hindi siya madala sa dahig. Kasi kung still pa din na mayroon pa jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ang correct me if I'm wrong ang nakasaad kasi sa batas bago dalhin si Digong dapat lilitisin muna dito sa Pilipinas sa mataas na hukuman. If may jurisdiction pa ang ICC sa Pilipinas, pwede daw gawin yon, lilitisin si Digong dito muna sa Pilipinas bago ipadala sa dahig. Di ba? Kaso hindi na tayo membro, kaya hindi na kailangan daw ang lilitisin dito, diretso na doon. Yun ang pagkakaintindi ko at yun ang i-explain. Correct me if I'm wrong, baka may abogado dyan
Pakidagdagan yung sinabi ko. So yun mga kababayan, ano yung kapalagayan nyo? Ito pa ha. Dahil dito sa panawagan ni Digong na gusto niya makauwi, I don't think mapagbigyan ng ano ito, ng Malacanang mga kababayan. Bakit kanyo? Ito yung sinabi ni Executive Secretary Bersamin. Ito, basahin ko sa inyo ha. Sabi dito mga kababayan, Palasyo didma sa panawagan ng kampo ni Duterte na makabalik sa Pilipinas. Ipinagkakibit balikat lamang ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang apela ng napayagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik sa Pilipinas sakaling aprobahan ng International Criminal Court ICC ang kanyang interim release. Malabo mangyari yung interim release nyo. Oy, huwag na kayo umasa. Sa bigat ba naman ng kasalanan yan? Di ba? Ang bigat ng kasalanan niya sa taong bayan, lalo na yung mga namatay. Kawawa sila, para silang aso na pinagpapatay. Brutal eh. Sabi ni E.S. Bersamin na guys, who is Kaufman? Tugon ni Bersamin sa mga reporter sa Senado nitong Merkules, September 10, nang tanungin hinggil sa apela ng lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman. Agay, who is Kaufman? Pasaway ito si E.S. Matatanda ang nanawagan si Kaufman sa Administrasyong Marcos Jr. na bigyan ng pahintulot si Duterte na makauwi sa bansa. Nako, si PBBM pa. Hindi na mangyari yan. Agay, matapos-tapos yung inaaway, inaalipusta araw-araw, binabatikos nyo, sinisigundahan itong mga salot na DDS na ito. Sinong siraulo na papayag? Excuse me. Wala yata yan sa kataon ni Pangulong Marcos Jr. Oy, may panindigan yan. Ha? Walang sinasanto yan. Wala sang paki kung sino masasagasaan niya. Basta nagkasala, managot sa batas. Laging dumidepende yan sa batas ang Pangulo. Ha? Ito. Tuloy. Ayon kay Bersamin, hindi saklaw ng pamahalaan ng naturang usapin at wala ring saysay para sa kanila ang mga pahayag ng kampo ni dating Pangulo. Ayan no meaning, I'm not too sure how to respond to that because that outside of our purview, whatever opinion supposed lawyer have about their respective clients, we leave it to them. We should not be made to react because we do not care about their comments. Wika niya. Alam niyo naman si ES mag-English. Medyo yun guys eh. Sabi dito, samantalang ganito ka fan na lumalala na ang kalagayan ng kalusugan ni Duterte na ngayong 80 taong gulang. Ay sus, may mga 80 years old sa kapitbahay ko, ang lakas-lakas nga. At naapekto na raw ito sa kanyang kakayahang umanawa sa ebidensya at magbigay ng malinaw na tagubilin sa kanyang legal team. Ay nako, paupuin nyo dun sa witness stand yan kahit hindi na magsalita. Ang importante yung mga witness ang maglahad ng kanilang mga nalalaman. Yun ang importante. Di ba mga kababayan? Style nila yan. Mga style nila bulok. Taktika nila yan eh. Mga tactics ng mga Duterte, parang hindi nyo kilala si Digong. Magaling magdrama yan. Naalala nyo yung binasahan siya ng sakdal. I'm Rodrigo Duterte. Paano yung niya, di ba? Yung kanyang pautal-utali ka nga. Jesus, nako. Nakakaawa si Digong dahil sa may edad. Wala tayong magagawa, mga kababayan, sapagkat pagdating sa batas, walang pinipiling edad yan. As long as na nagkasala ka, lalo na sa crime against humanity, ay napakabigat na kaso yan. Ilang buhay ang nawala, di ba? Sabi ni E.S. Bersamin, who is Kaufman? Bersamin sa apela na abogado na makabalik si Duterte sa Pilipinas. Agay,
Sa totoo lang, no, pagbayaran mo na ni Digong ang mga kasalanan niya. Ngayon, if ever na may mangyari sa kanya, malagutan man siya doon, outside di Colombo na ang palasyo dyan. Ayun ang buhay ng tao Balibalik ta rin mo man ng mundo. Pag oras mo na. Hindi mo pwedeng isisi yan kahit kanino. 'Di ba? Nagkasala siya, dapat panagutan niya. Kasi nga tingnan nyo, pumunta kayo sa Bilibid. Tingnan nyo yung mga matatanda doon. Hanggang ngayon nakakulong pa. Hindi reason na yan Hindi reason dito na 4K dati siyang pangulo, nag-serve din siya sa bansa. Sus Mariosep, nandun po tayo. Kaso lang brutal may kaso na sinampalaban sa kanya. Nagkataon na i-implement yung warrant of arrest sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. na siyempre ang Pangulo sumunod kung ano po ang nakalagay sa batas. Ganun lang po yun napakasimple lang. So, mga bes, palagay nyo? Hindi lang yan. Ito, tingnan nyo, may dagdag na sakit si Digong. Ito, may panibagong sakit si Digong, guys. Pinalabas kung ano-ano na lang mga pinaggagawa itong mga legal counsel ni Digong kahit wala naman siguro sakit ang matanda, gagawa nilang masakit Sabi dito sabi ng GMA News hindi na umano matandaan ni ay grabe, antindi naman. Ay sus Mariosep, posible maniwala naman ako dito sa mga legal counsel ni Digong. Ano sabi? Hindi na umano matandaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pangyayari, lugar, pitsa at kahit ang mga membro ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Style niyo bulok. Alam na disi. Nagpapabik. Paawa effect pa kayo Utot nyo. Tumigil-tigil nga kayo sa mga drama nyo. Hindi daw na maalala. Bakit siya nakakatae kung hindi niya maalala? Baka mamaya magkakalat yung mga ibak niya doon. Imposible. Kung talagang walang maalala si Digong, bakit nakakakain po siya? Ba't nakakabihi siya? Ba't alam niya ang mag-ibak? Alam niya ang umihi? Jesus, utot nyo. Ito umano ang dahilan kaya hiniling ng kampo ng dating Pangulo ng International Criminal Court ICC na ipagpaliban ng walang takdang panahon ang lahat ng pagdinig tungkol sa kanyang kaso. Jesus! Ay, naku. Pinapalala nyo lang ang bayad nyo kay Kaufman. Malaking bayad nyo. Style ni Kaufman. Bulok. Pinapatagal-tagal mo pa para mabayaran ka Mga strategy ng mga ibang abogado, no? Grabe. Maniwala kayo dyan na hindi na maalala. Hey! Or nagpipretend lang si dating Pangulong Digong para maawaan kumbaga para maawa ang pamahalaan sa kanya. Ay, hindi nyo makukuha sa sa awa-awa si Pangulong Marcos Jr. Hindi alam na si PBBM pa. Matalino yan kaysa sa inyo, no? Alam niya yung style nyo. Batay sa public redacted version ng defense request for an indefinite adjournment na inilabas ng ICC noong September 11, sinabi ni Kaufman na wala na raw sapat na kakayahan si Duterte sa kasanayan sa pag-iisip para maayos na maisagawa ang kanyang depensa. Jesus, ang importante, kahit hindi na siya, kahit nakakalimutan niya ang sarili niya, kung sino siya, dapat lang makulong. Bumabase ka na lang doon sa mga witness. Yun ang importante. Siyempre, kahit tatanungin mo si Digong, sasabihin niya, wala siyang alam. Ganun lang naman yun ganun lang naman yung matanda na yan. Dati-rati nung malakas pa, kala mo kung sinong Berdugo.
Yung pala tiklop din. Hindi niya iniisip na tatanda rin siya na manghihina sa mga pinaggagawa niya. Oh, sa daming namatay sa panahon niya, kawawa. Para silang mga aso na parang pinagpapatay. Oh, pati yung mga ibang pulis na matino nadadamay. Ngayon, kulong sila. Oh, pati yung bansa naging malas-malas dahil dito sa mga illegal gambling na dala ng mga chihuahua. Nakaw dito, nakaw doon. Oh, pinaka-most corrupt ang Duterte administration. Bakit nasabi ko? O si dating secretary ng DepEd, si Secretary Berenice, kinasuhan ng graft. Si Duque ng DOH, graft din. Si Mr. Lau, ganun din, graft. Si Cusi ng DOE, kinasuhan din ng graft. Oh, sige nga. Kaya nasabi ko yun na the most corrupt yung Duterte administration. Plus yung hearing doon sa Quadcom, si Congressman Dan Fernandez ang nagtanong kay Garma na ngayon hawak ng ICC. O magkano nawala sa sa PCSO? 90 billion. Totoo. O sa Parmali pa 11 billion. Yung naiwan niya pa na 1 billion sa Malacanang nung nagpalit sila ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni yun, Ramon Tulfo. O sa flood control pa. Ang laki, 13,000 na flood control, nasaan na yun? Bakit binabaha? Ang dami O nagbinta pa siya ng ginto. Ay nako, ewan ko. Hindi maganda mamumuno si Digong. Kulang sa kaalaman. Kahit sabihin mo matagal siyang mayor, pero marami siyang kakulangan sa pamumuno as in. Hindi siya kasi hindi siya maabilidad tulad ni Pangulong Marcos Jr. Oo, di ba? Ito hindi So yun mga kababayan, ano palagay nyo? Yun ang bagong sakit niya. Naging ulyanin. O yan, Duterte, di na maalala ang mga pangyayari at membro ng pamilya. Sabi ni Kaufman, style nyo, bulok kunwari yan. Bakit hindi nyo patingin sa doktor kung totoo yan? Di ako naniniwala yan. Yung style ni Kaufman style bulok. Alam na yan. Ayan. Mamaya yan. Kung talagang hindi niya na maalala yung sarili niya, tumatay na lang sa higaan niya. Pag ganun, maniwala ka naman sa sa paggung napanot. So yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Bye. And babush, God bless Philippines.